sa bawat isa na makarating kami ng ligtas sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, at naririto kami, Panginoon, para matuto muli, Panginoon, ng iyong salita at ma-strengthen, O God, ang aming relationship with you at sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I pray that i-ready niyo po, Lord, ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, at sa gayon, Lord, ang aming maririnig, O God, ay may apply po namin ito sa aming buhay, Panginoon, at maging katangian namin ito bilang isang Kristiyano, Panginoon. Isang Kristiyanong kabataan, Panginoon, na patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ikaw, Lord, ang mag-alis, Panginoon, ng lahat ng distractions, O God, sa aming paligid, Panginoon, at kami ay makapag-focus lamang, Lord, sa pakikinig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige, pwede na po tayong umupo. Ayan, magandang hapon sa bawat isa. Parang walang energy. Magandang hapon! Kulang pa. Magandang hapon! Yes, good afternoon. Ayan, so, bago ko magsimula sa lesson natin for today, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon na very thankful ako, lalo na kanina, na nadala ko yung kaibigan ko dito sa church. And parang yung sa preaching, kung nakikinig kayo sa preaching ni Brother Russell, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Lord kasi diba, ginano niya tayo, na-encourage niya tayo na kahit isa sa ngayon makapagdala tayo ng kaibigan natin, ng family natin, or kung sino man ang pwede natin dalhin para makakilala sa Panginoon. And I'm very blessed kasi matagal ko na siyang ini-invite. And siguro, gumagawa talaga ng way ang Lord na magkaroon tayo ng situation sa buhay para, alam mo yun, mas lumapit tayo sa Lord. Kasi minsan pag masaya tayo, hindi naman natin naalala ang Diyos. Tama ba? Diba? Minsan, pag masaya tayo, hindi natin naalala ang Lord. Okay, nandiyan naman eh. Wala akong problema kaya hindi ako tatawag sa Lord. Pero, sabi nga, diba, sa salita ng Lord na hindi naman pinangako ng Lord na hindi tayo magkakaroon ng kahit anong problema, hindi magiging perfect ang life natin. Kasi yun yung sabi ng Lord, na makakaranas tayo ng mga problema. Pero lagi natin tatandaan na na-overcome ng Lord yung mundo. So, lahat ng mga struggles natin, ma-overcome din natin yan sa tulong ng Panginoon. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko na siguro, ayun nga, na hindi tayo mahiya na mag-share ng salita ng Lord kasi hindi nakakahiya na ibahagi yung salita ng Lord at sabi nga, diba, hindi boring ang pagiging Kristiyano. Tama ba? Amen! Diba? Lagi tayo dapat nag-enjoy. And yun yung gusto ko ipagpasalamat sa Lord and sa strength na pinagkakalob niyo sa akin and sa guidance. Ayan. So, ngayon po tayo dadako sa ating pag-aaralan. So, kung napapansin nyo, simula nung nag-start tayo sa ating youth service, ang mga pinag-aaral natin yung fruit of the Holy Spirit. Ano nga yung una? Love. Yung pangalawa at pangatlo? Joy and peace. Ayan. So, ngayon naman, ang pag-aaralan natin is about patience. Ayan. Yan. Sa totoo lang, this week talagang wala akong pasensya. Kaya, itong inaral ko na lesson, sabi ko, tinuturo talaga ng Lord kung paano tayo magkaroon ng pasensya. Pero sa totoo lang sa lahat, sa buong isang linggo, parang ang daming sumubok ng pasensya ko, family, tao sa paligid, and mga own struggles ko. Nasusubok yung pasensya ko. Na-share ko nga kay Joanna kanina na sobrang stress ako na isang araw. Tapos yung estudyante ko yung grade 2. Sobrang kulit niya. Tapos parang, parang special siya. So, pag pinapagalitan siya, tumatawa lang siya. Gano'n. Tapos tumatakbo, ganyan, tumatawa. Pero sobrang, parang nabuhos ko sa kanya yung
galit ko nung isang araw, talagang sobrang galit ko sa kanya, umiyak siya for the first time. So, 2 years ko siyang hinahawakan, ngingitian ka lang niya kapag tatawanan, kasi bata pa siya. Pero at nung nakaraan, umiyak siya. Sobrang galit ko talaga. So, sabi ko, ano ba naman itong kailan? Ito yung tuturo ko ngayon. Talagang sinusubok ng Lord ang pasensya ko sa lahat ng tao sa paligid. Ayan. So, ngayon, bago tayo dumako sa pinaka-title ng ating lesson, let us define the word patience. So, sabi dito, patience is the capacity to endure difficult, delayed, or stressful situations without becoming annoyed, angry, or complaining. Ayan. Pero, parang sobrang imposible na hindi tayo ma-annoy, hindi tayo magalit, or mag-complain. Kasi sa lahat ng sinagawa natin, especially kapag hindi tayo nakaka-benefit, tama, nagreklamo tayo? Tama ba? Kahit simpleng bagay nagreklamo tayo, kasi nga, gano'n tayo wala tayong sobrang konti ng pasensya natin. So, yun ang ibig sabihin ng patience. It is the capacity to endure difficult, delayed, or stressful situations without complaining. Sabi dito, it encompasses both ability to wait calmly and perseverance to continue working through challenges. Pero, kung mapapansin natin sa sarili natin or examine natin sa sarili natin sa araw na ito, na sa lahat ba ng sitwasyon ng buhay ko, kahit isang beses ba, hindi ba ako nagreklamo? Sa isang beses ba ng buhay ko, kahit isang beses ba, hindi ako nagalit? Kahit na inconvenience na yun na-experience natin. Halimbawa, traffic, di ba? Imposible na hindi tayo nagalit. Lalo-lalo na sa gobyerno, tama? Hindi tayo nagalit dahil sobrang daming sasakyan, sobrang daming ganito, ang daming inconvenience, so sobrang simpleng bagay, nagre-reklamo tayo. Kasi nga, wala tayong pasensya, sobrang iksi ng pasensya natin. Pero, baka may time pa din naman sa sarili natin na dumating yung point na, okay, itong sitwasyon na to, naiintindihan ko to, hindi ako nagagalit, hindi ako magko-complain, kasi naiintindihan natin kung bakit merong mga ganong sitwasyon. Ayan, so sabi sa Proverbs chapter 14 verse 29, ayan, sabi dito, whoever is patient has great understanding, but whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. So, ibig sabihin yan, kapag tayo daw may pasensya, meron tayong malaki o malawak na kaunawaan. Meron ba tayong understanding? Kaya di ba lagi natin pag nag-pray tayo, na Lord, bigyan niyo po ako ng understanding, ng wisdom. Kasi minsan, kapag di tayo nag-ask ng wisdom, ng understanding sa Lord, hindi tayo naging pasensyosa, hindi tayo, nawawala yung patience natin sa sarili natin. And sabi dito, but one who is quick-tempered displays folly. Sinerch ko ibig sabihin niya. Parang ano siya, dito. Nakalimutan ko lang. Wait lang. Ano nga to? Ang madaling magalit ay nagbubunyi ng kahangalan. Ayan, parang nagiging tayo. Hangal tayo, nawawalan tayo ng kaalaman, naging wicked tayo sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin na kapag wala tayong pasensya, nagiging ganun pala tayo, nagbubunyi ng kahangalan pala tayo, nagiging hangal pala tayo, nagiging foolish tayo, yun pala yung meaning. Nagiging foolish tayo. Tama ba? Or okay ba sa atin na dahil wala lang tayong pasensya, nagiging foolish tayo? Tanggap ba natin yon? Siyempre, hindi natin tanggap na tayo ay fool, na tayo ay hangal, di ba? Kasi, mahirap man maging magkaroon ng pasensya. Mahirap, lalong-lalo na sa mga tao sa paligid natin na tinetest yung pasensya natin. Pero lagi natin tatandaan itong verse na to, na kapag tayo ay walang pasensya, or tayo ay quick-tempered, mabilis tayo magalit, mabilis tayo mainis, tayo ay hangal, tayo ay full. So, wag natin i-alawin sa sarili natin na maging full tayo. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ang
title po ng ating pag-aaralan ngayon is Patience in Every Season. So, kung mapapansin nyo, di ba, sa ibang bansa, mayroong ilang season. How many season meron sa ibang bansa? Merong 4. So, yung patience natin, dapat meron tayo yan in every season of our lives. So, yung verse natin dyan is magagaling sa James 5:7-8. Sabi dyan, be patient, then brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its value crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too be patient and stand firm because the Lord's coming is near. So, hinalimbawa dito sa verse, yung mga farmer. Kung mapapansin natin, di ba, ang farmer, sabi nga niya, kasi ba kanina nagsabi sa akin, si Jose. Si Jose ba yun? Tama ba? Ay, hindi. Si ano pala? Joshua. Kalimutan ko. Tingnan mo, kalimutan ko. Agad sobrang makalimutan ako. Basta sinabi kanina na kawawa naman daw yung ano. Ay, hindi wala si Joshua. So, sila yung ano. Oh, yun no? Ha? Yung kawawa yung farmer kasi ano? Ano ba yun? Sorry, nakalimutan ko. Sino man yun. Sabi sa akin kanina, kawawa naman daw yung mga farmer kasi hindi ko kinain yung nalaglag na ano nga ito? Yung ulam natin kay sitaw. Nalaglag sa lamesa, hindi ko kinain. Kasi kawawa daw yung farmer. So, kalimutan ko sino nagsabi. So, halimbawa dito is yung farmer waits for land to yield its valuable crop. So, ibig sabihin daw na ang pagiging patient, yung patience natin, dapat katulad tayo ng farmer. So, ang farmer, di ba, kapag sila ay nagtanim, nag-aantay sila ng ilang buwan para may tumubo. So, dapat ganun din yung pasensya natin, yung patience natin in everything, in every season of our lives, dapat ganun tayo. Na kailangan natin maging mapasensyosa, kailangan kahit sobrang inis na tayo, kahit galit na tayo, katulad ng mga nangyayari sa akin nung nakaraan, dapat yung patience natin is mas nangingibabaw siya sa buhay natin. Kasi, kung wala tayong pasensya, ibig sabihin lang nun, yung unang fruit of the Holy Spirit, wala tayo nun, kundi yung pag-ibig, tama? Wala tayong pag-ibig, wala tayong joy, wala tayong peace, kung wala tayong pasensya. Ayan. And sabi naman sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, ayan, sabi dyan, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, lagi natin tatandaan sa anumang prayer natin, sa anumang kagustuhan natin sa buhay, there is a perfect time. There is time for everything. May hinihiling man tayo sa Lord, meron tayong pinag-pray, katulad nga ng sabi ni Brother Russell kanina, di ba? Kung pinag-pray mo, makapasa ka ng board exam, pinag-pray mo, makapasa ka sa exam or makapaghanap ka ng trabaho, merong perfect timing for everything. And kung yung mga wala dito, sabi nga ni Brother Russell, kung yung mga good news natin sa buhay, yung nakapasa tayo ng board exam, syempre pupost natin yan sa Facebook, gagawa tayong carpooling, nakapasok tayo ng trabaho, di ba? Sobrang grateful natin yun, that is good news. So yung mga good news na yun, sinishare natin siya sa ibang tao. Dapat ganun din sa salita ng Diyos. So, kasi ang salita ng Diyos, yan talaga ang pinaka-good news. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Diba? Hindi wala akong masasabi na ang salita ng Diyos hindi siya mabuti, hindi siya good na balita para sa lahat ng tao. Kasi nga, siya ay galing sa Diyos. Salita siya ng Diyos. Kaya sabi dito, there is time for everything and season for every activity under heavens. Kaya kung may mga ninanais tayo sa buhay natin, it's either makapasa tayo sa exam, makapagtrabaho tayo, makapagtapos tayo ng pag-aaral, makuha natin yung mga gusto nating bagay, gumaling yung magulang natin, ano yun, yung mga pangarap natin sa buhay. Lagi natin tatandaan, there's perfect timing for that. Huwag natin sabihin ng Lord, kasi tinanong ni namin kanina kung parang na-disappoint na ba tayo sa Lord kanina? Ay, na-disappoint na ba tayo sa Lord sa buhay natin? Pero kung iisipin mo, na-disappoint tayo sa Lord kasi minsan yung mga gusto natin hindi agad binibigay ng Lord.
Pero lagi nating tatandaan, lagi nating itatatak sa isip natin, there's perfect timing for everything. Ibig sabihin lang nun, di ba, ang prayer daw natin ay, ang Lord, merong tatlong answer. Can be yes, no, or wait. So, kung ano man ang answer ng Lord dun sa prayer natin, lagi nating tatandaan, that's for our own good. Kung nag-no ang Lord, baka kasi hindi yan para sa'yo. Baka mapapahama ka dyan sa life mo na yan or sa season ng life mo na yan kapag nag-yes ang Lord. Kasi hindi naman gusto ng Lord na mapahamak tayo, tama? So, sinabi lang naman ng Lord na hindi magiging perfect ang life, pero hindi naman gugustuhin ng Lord na mapahamak tayo sa kung ano man yung mga decisions natin sa life. Kaya, ang Lord, nagiging no ang answer niya or nagiging wait. Kasi kailangan natin mas maging faithful sa pananampalataya natin. Ayan. So, sabi dito, this verse is beautifully introduces the idea that every season of life, whether waiting, loving, serving others, and growing personally, meron siyang purpose. So, meron tayong 4 na point dito, and patience in every season. So, may encounter yan natin mamaya. And lagi natin tatandaan na itong 4 na to is merong purpose lagi ang Lord. Kaya nangyayari ito sa buhay natin. May purpose ang Lord kung bakit nawalan tayo ng mahal sa buhay. Diba? Sabi nga kanina na ni Brother Russell na ang Lord is not unfair. Kasi yung kaibigan ko na in-invite ko kanina, natanong niya yan sa akin. Sabi niya, bakit kaya unfair ng Lord sa akin? Pero, and sobrang grateful ko kasi lahat ng parang na-share ko sa kanya, yun yung tinuro ni Russell kanina. And at least, sabi ko sa kanya, hindi naman unfair ang Lord eh. Hindi never magiging unfair ang Lord. Bakit ba bakit ba may mga inconvenience tayo? Because unfair ang mundo. Diba? Kung ang Lord kumikilos pa din ang kalaban. So yun yung lagi natin tatandaan na never magiging unfair ang Lord. Hindi porket ang kaibigan na to, ang ganda ng buhay niya, pero hindi naman siya Kristiyano. At ako, Kristiyano ko, nagsuserve ako simula bata ako, bakit ako ang hirap-hirap ng buhay ko? So yun yung minsan nagiging thinking natin na ang unfair naman ng Lord. Pero lagi natin tatandaan that hindi ka forever dyan sa punto ng buhay mo na yan. Kasi akala ko nung bata ako, sobrang hirap namin, like ko sinishare sa mga estudyante ko na, alam niyo ba, sir, you're very blessed kasi meron kayong stroller na bag, hindi gulong, tapos meron kayong ganyang baon. Kasi ako nung bata ako, wala talaga, minsan kulang lang namin, asin lang, sobrang hirap ng buhay. Pero kung maiisip mo, hindi forever na nandun kami. Hindi until now, kulang pa ba namin? Kasi hindi na. Diba? Kaya na namin bumili ng kahit ano namin gusto. Kasi hindi tayo papanatilihin ng Lord dyan sa sitwasyon ng buhay mo na nagsasuffer ka, hindi ka forever. Yun yung lagi natin tatandaan. And yung number 1 is, be patient in waiting. Ayan, kapag tayo ay nasa season ng buhay natin, na kapag tayo ay nag-aantay, nasa waiting season tayo, sabi ko nga sa kaibigan ko na, enjoy the process. Kailangan even masakit, di ba? Nagsistruggle tayo sa buhay. Kahit sobrang sakit, kailangan mo i-enjoy yung process na binibigay or inaalaw ng Lord sa buhay natin. Kasi sabi sa Psalms chapter 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. So, hindi lang naman to na mag-wait tayo dahil lagi sinasabi ng pastor natin na malapit na ang Lord. Pero, nakapagtapos na ako ng pag-aaral, nagtatrabaho na ako, sabi ng pastor namin dati, parating na ang Lord, pero hanggang ngayon, 2026 na, wala pa din si Lord. So, tayo dapat, bilang isang Kristiyano, we should wait patiently sa anumang bagay, sa pag-aantay natin kung kailan darating ang Lord. Sa mga hiling natin na hindi pa pinagkakalob ng Lord sa atin, we need to wait patiently. Sabi nga, be still. Diba? We need to be still before the Lord and wait patiently to Him or for Him. So, lahat ng pinapanalangin natin, lahat ng gusto natin makakamtan, especially sa mga nag-aaral pa, diba? Parang, ilang years pa ako mag-aaral, magsi-senior high school pa ako, magka-college pa ako. So, ang dami natin iniisip, dami natin ino-overthink sa buhay. Pero darating at darating ang panahon
panahon na yung mga tanong mo dati, na minamadali mo, Lord, ang tagal ko naman magkaroon ng ganito. Lord, bakit naman ang tagal kong makapasa sa board exam? Lord, bakit ang tagal ko makakuha ng trabaho? Pero darating at dadarating pa rin tayo sa panahon na ibibigay ng Lord. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Kaya naalala ko yung kwento ni Kyla, yung shinare niya sa cell group namin, sa small group namin, na yung on this day, yung nag-iiyak siya na hindi siya na, alam mo yun, umiiyak siya na hindi siya nakapasa ng first interview. Pero, mas better yung binigay ng Lord sa kanyang trabaho. So, ganoon din ako, nung college ako, akala ko din ako makapag-aral, pero mas may better plan pala ang Lord sa atin. Kaya, be patient in waiting. Maging be patient, maging mahaba yung pasensya natin sa pag-aantay natin sa anumang bagay na ninanais natin or sa mga pinagpe-pray natin. Maging mas habaan natin yung pasensya natin na kasi lagi kong naaalala na kapag may pinagpe-pray tayo, kapag ganito, halimbawa ito yung ganito kahaba dapat yung pasensya mo, na ito yung gusto ng Lord, na ganito kahaba yung pasensya mo. Pero dahil, Lord, isang taon na, 2 taon ko nang pinagpe-pray ito, hindi ko pa rin binibigay. Nandito ka na, tapos wala na. Sinistop mo na yung prayer mo, inistop mo na yung faith mo dun sa pinagpe-pray mo. So, konti na lang, hindi na binigay sa'yo ng Lord. Kasi tinadas tayo ng Lord, ito yung pananampalataya natin. Kung hanggang kailan, hanggang saan yung pasensya natin, yung faith natin. Kaya, even sa pinakamalayo, pinakamahaba, pinakamatagal na season ng buhay natin, kung yun yung nais ng Lord sa atin, kailangan natin siyang sundin. Kung ito na lang, o pakarampot na lang, na pasensya, na na waiting season ang gusto ng Lord, pero in-stop mo pa. Dahil nga, ang tagal. Diba? Parang na-disappoint na tayo sa Lord. Disappointed na, Lord. Diba yung mga ngayon, challenge sa TikTok, disappointed. Wow, okay. Lord, bakit naman ang tagal? Disappointed. Diba? Pero dapat, ang natin, ang reaction natin, or feelings natin, dapat? Happy. Lord, ang tagal! Pero okay lang. Kasi, kailangan nga, sabi ko nga, we need to enjoy the process, we need to enjoy our waiting season. Sa waiting season natin na yan, sa process na ipinagkakaloob sa atin ng Lord, makakaranas tayo ng hindi maganda, masasaktan tayo, iiyak tayo, meron tayo na makakalimutan natin, pero magiging maganda yung resulta. Tama po ba? Amen po ba? Magiging maganda yung resulta. Hindi naman tayo pag-aantayin ng Lord, tapos magagalit lang tayo, diba? Hindi naman yun yung katulad ng mga boys. Char. Charay na. Yung mga, diba, minsan may mga gusto tayo, halimbawa, yung girl, sige, sabi nung mag-jowa, sabi niya, sige love, antayin kita dito. Inabot na ng 1 oras, diba? Tapos, pagdating, nagalit. Hindi dapat tayo gano'n, hindi naman magagalit, hindi naman dapat tayo magalit sa Lord kapag tayo pinag-aantay ng Lord, tama ba? Kung tayo nagagalit tayo sa kaibigan natin, sa kung sino man ay inaantay natin, ang tagal-tagal naman yan, si Ashley wala po, pero hindi tayo magagalit sa kanya. Diba? Ganon din dapat sa pag-aantay natin sa Lord, hindi tayo dapat nagagalit. Na Lord, napakatagal naman yan, ayoko na Lord, sumusuko na ako, ayoko na. So, we need to enjoy the process. And sabi nga, na be still before the Lord and wait patiently for Him. So, sa pag-aantay natin sa Lord, kung kailan darating ang Lord, maging patient tayo sa pag-aantay. Be patient, maging faithful tayo. Kasi kung meron lang tayong patient at hindi tayo faithful, mawawala din yung pasensya natin. And next is, be patient in love. Ayan. So, alam ko, lalo-lalo sa mga kabataan, yun yung mga masyadong dinidibdib natin tama ba? Kasi dumating din naman, kahit nga ngayon dinidibdib natin yan about sa love, lalo na kapag teenager ka, na ano ba yan? Niloko ko ni ganito, niloko ko ni ganyan.
Di ba? Pinagpalit niya ako kay ganito. So, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. So, lagi nire-remind sa atin. So, kung natatandaan niyo yung tinuro ni Sister Ashley, na love is patient and love is kind. So, kung hindi siya patient, hindi siya kind, nakaka-feel kayo na envy, nakaka-feel kayo ng kayabangan, diba? Ibig sabihin, hindi yan love. And, lagi natin, yun nga yung sinabi ko dati, parang, minsan kung ano yung sinasabi natin, minsan kinakain natin eh. Na, ano ko, sabi ko, ang, tataw si Kyle. Sabi ko, ano ang tawag doon? Parang basihan ko ng love, yung love ng Lord. Pero dumarating pa rin ako sa point na, okay na, sige, maging understanding ako sa ganito. Diba? Tama ba? Diba? Dapat ang natin, basihan. Parang may parang si si Nikki. Char. Joke lang. So, minsan, Lord, ikaw Lord yung yung basihan ko ng pag-ibig. So, kung hindi ganyan yung pag-ibig sa akin, ayoko na yan. Pero dahil bulag tayo, love is blind. Wala na. Diba? Tama ba? Nagiging ganun ba tayo? Aminin man natin o hindi, nagiging ganun tayo. Nagiging love is blind. Pero sabi ng Lord, sabi sa salita ng Lord, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, or it is not proud. So, lagi nating tatandaan na we need to be patient in love. Kapag tayo may gusto tayo, kasi yung pagiging patient, kung wala siyang love, magiging walang kwenta yung pasensya natin. Diba? Bakit ba tayo nagiging pasensyosa? Bakit ba tayo may patient? Kasi sobrang haba ng pasensya natin kasi meron tayong love dun sa tao na yun. Meron tayong love na binibigay. So, yun yung lagi natin tatandaan. When it comes to love, maging basihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, never tayong sasaktan. Kaya kung meron man tayo na loved ones, friends, na nasaktan tayo, baka yung love na binibigay nila galing lang sa pag-ibig na galing sa mundo. Lagi natin tatandaan na ang pag-ibig, ang kasiyahan, ang happiness, sa mundo lang natin yan makukuha. Mga temporary na bagay, mga temporary things, sa mundo lang natin yan mahahanap or kaya kung gusto natin makaranas ng pag-ibig na temporary, na happiness na temporary, yan, libre-libre yan sa kalsada, libre-libre yan sa mundo. Pero kung gusto natin ng eternal love, eternal patience, ng kung ano man yung nais natin sa buhay, yun yung kailangan natin gawin. Sa Lord natin dapat kunin ang lahat. Sa Lord natin, si Lord dapat ang maging basihan natin sa lahat. Kaya kung hahanap kayo ng magiging partner nyo, magiging crush ninyo, diba? Minsan kasi, especially kapag mababait yung mga tatay natin, love na love niya yung mama nyo, halimbawa, gano'n. Kasi naalala ko yung sabi nung sa dati kong church, nung bata pa ako, kasi pastora yung sa amin, babae. So, sobrang bait ng asawa niya. And yung mga anak niya, lagi nilang sinasabi na gusto nila na kapag nagkaroon sila ng asawa, katulad ng daddy nila. Pero lagi sinasabi ng mami nila, ng pastor namin, na hindi dapat katulad ng daddy mo, dapat mas higit pa. Dapat katulad ng Lord yung makukuha natin. Kung paano magmahal ng Lord, kung paano maging yung patience ng Lord sa atin, grabe, sobra-sobra. Dapat ganun yung mahahanap nating tao. Pero hindi naman katulad talaga 100% ng Lord, di ba? Kasi wala naman makakatulad sa Panginoon, di ba? Maging Christ-like lang, di ba? Maging Christ-like, di ba? Tayo bilang Kristiyano, dapat tayo ay Christ-like. Kung saan tinatahak ng Lord na daan, dapat ganun din tayo. So, dapat ganun din tayo sa pag-ibig. That's why we have to remember that we need to be patient when it comes to love. Amen po ba? Amen. And next is, be patient with others. Yan. Yan ang mahirap, di ba?
Patient ka sa ibang tao. Kaya sa mga kapatid, sa kaibigan, di ba? Lalo na pag kapatid, tama? Parang gagad, pag sinuntok ka, susuntokin mo din eh. Kahit ako, ganun ako eh. Nung mula na yung kuya ko, sinasakal niya ako talagang papaduguin ko yung katawan niya. Ganun ako nung bata ako. Ganun tayo, di ba? Katulad niya, si Victoria at si Valerie. Parang nag-aambahan na sila. So, dapat lagi natin tatandaan sa patient in every season. Dapat maging patient din tayo with others. Hindi lang sa kung sino yung gusto natin, kung sino lang yung like natin, kung sino lang yung friends natin, or kung sino lang okay, pero pag masama ugali, bahala ka dyan. Pero kapag ayaw natin, bahala kayo. Dapat sa lahat ng nasa paligid natin, maging patient tayo. Kasi sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 2, sabi dyan, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. So, ibig sabihin, kahit be patient with others, meron pa din love na magre-remain. Kasi di ba, parang lagi tinatanong or sinasabi, wala daw permanente sa mundo. Sabi ng mundo, the only permanent thing in this world is changes. But, pagdating sa atin, ang only permanent na ma-experience natin ay ang pag-ibig ng Lord. Tama ba? Yung grace ng Lord, yung mercy ng Lord, lahat yan permanent. Di ba? Maghuhuma ng mundo. Di ba? Yung pag-ibig ng Lord ay magre-remain sa atin. Kaya sabi, remain in me and I will remain in you. Kaya kailangan manatili tayo sa Lord. Kapag magiging pasensyoso tayo, maging patient tayo sa ibang tao, kailangan meron pa din love. Because without love, hindi natin kayang gawin yun sa ibang tao. Tama po ba? Amen. Ayan sabi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Kaya minsan, or madalas, kahit inis na tayo, galit na tayo, may mga hindi tayo naririnig na hindi tama, na hindi, para sa atin, hindi siya pasok sa kung ano yung paniniwala natin. Especially tayo, mga kabataan, yung mga Gen Z, Gen Z pa ako. Mga 2000 hanggang basta yung mga Gen Z, yung generation ngayon, especially sa generation natin ngayon, pagdating sa mga words, mabilis tayo ma-hurt. Tama ba? Diba? Kunting sabi lang sa atin. Pero kasi, kailangan din natin maging mindful sa words natin. Kung ayaw natin na sinasabihan tayo ng masasakit na salita, dapat ganoon din tayo. Maging mindful tayo sa lahat ng sasabihin natin. Even joke siya para sa atin. Pero kasi minsan, ang take ng iba, hindi siya joke. Diba? Kaya yun yung natutunan ko sa ngayong taon na to, na minsan, akala natin biro or hindi tayo aware na may mga nasasaktan pala tayo ng ibang tao. Kaya yun yung maging reminder sa atin na maging mindful tayo sa lahat ng sasabihin natin kasi hindi natin alam na may nasasaktan na pala tayo. Na-experience nyo na ba yun? Na may sinabi ka tapos parang hindi mo naman minimin, tapos may nasaktan ka. Diba? Pero kahit hindi natin minimin yung mga ganung bagay, kailangan pa rin natin mag-ask ng forgiveness. Unang-una syempre sa Lord. And dun sa tao na nasaktan natin, unintentionally or intentionally man. So, kaya kailangan tayo bilang tao, kung gusto natin na maging mahaba yung pasensya sa atin ng mga tao sa paligid natin, dapat ganoon din tayo. Maging mahaba yung pasensya natin sa tao sa paligid natin. Especially kapag magkakasama tayo sa church, di ba? Or yung mga kasama natin sa family. Especially sa family talaga yan ang unang nagkakaroon ng problema, di ba? Kasi kayo yung araw-araw na magkakasama. So nagkakaroon ng misunderstanding, may mga gulo, may mga silent war, di ba? Especially sa mga magkakapatid. May mga ganyan eh. Pero lagi natin tatandaan na we have to be patient with others. Amen ba? Parang tulog na. Amen? Okay, last na to. Last number 4, be patient with yourself. Not only to other people,
not only when it comes to waiting season, not only when it comes to love, but you have to be patient with yourself. Kasi hindi mo kayang gawin na maging patient in waiting, maging patient in love, maging patient with others kung hindi ka, wala kang pasensya sa sarili mo. Diba? You need to be gentle to yourself. You have to love yourself. Diba? Sabi nga na you love yourself as you love your enemies as yourself. Kung gaano natin kamahal yung sarili natin, dapat ganoon din natin kamahal yung ibang tao, especially mga kaaway natin. Ayan. So sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on completion until the day of Christ Jesus. So, lagi natin tatandaan that very important na tayo ay mayroong patience sa sarili natin. Kasi kung tayo mismo, kung ang ibang tao mayroong patience sa'yo, mas ikaw wala kang pasensya sa sarili mo, wala rin mangyayari. Kasi saan ba nagsisimula ang lahat ng bagay? Kundi sa sarili natin. Tama? Kaya natin magmahal kasi mahal din natin yung sarili natin. Pero pagdating sa pagmamahal, pag nakilala natin ang Lord, kaya natin magmahal dahil mahal tayo ng Lord. But you have to be patient with yourself. Especially sa mga nag-aaral, nagtatrabaho, sa kahit nasa bahay, minsan binubugbog natin yung sarili natin na kailangan gumising ako ng ganito para mag-aral ako. Tapos ang nangyayari, yung katawan natin naman yung bumabagsak. Sa mga nagtatrabaho, sobrang nabe-burn out. Ako, na-experience yan, even na nag-aaral ako, sobrang nakaka-burn out. Lahat ng nangyayari sa buhay natin. And ang tendency, meron ng mga sakit na lumalabas sa atin. Diba? Hindi tayo naging okay. Emotionally, physically, diba? Lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi tayo okay. Kasi wala tayong patience sa sarili natin. Diba? Kahit nga yung, halimbawa may kailangan kang ayusin, nabuhol yung kwintas nyo, dapat maging mapasensya, mahaba pa rin yung pasensya na doon. Kasi kapag hindi kayo mapagpasensya, walang mangyayaring magandang resulta. So sa lahat ng ginamit ko, be patient in waiting, be patient in love, be patient with others, and be patient with yourself. Sa lahat ng bagay na yan, dapat lagi natin tatandaan. Lahat ng yan, dapat may kalakip na pag-ibig. Kasi hindi natin magagawa ng tama yung mga bagay na yan kung wala tayong love sa sarili natin, wala tayong love sa ibang tao, at kung wala tayong love sa Lord. Kaya, patience in every season, anumang season ng buhay natin, mabigat man, magaan man, sakto lang, o sobra-sobrang ayos, we need to be patient with everything. Especially sa ating pananampalataya. Kung may mga nais tayo sa buhay, kailangan maging mahaba, sobrang habang pasensya. Pasensya sa pamilya, sa ibang tao, sa trabaho, sa mga co-workmates natin na minsan nakakainis na. Diba? May mga ganyan din akong na-experience na akala mo ganito, ganyan. Pero lagi natin tatandaan, tayo din, tingin nila sa atin ganyan din. Diba? Kung ang tingin natin sa kanya, binabinan din naman siya, may-ari ng company. Feeling din niya, ganyan ka din. Kaya, kailangan maging mahaba yung pasensya natin. Diba? Halimbawa sa estudyante, ano naman yan eh, sip-sip naman yan kay mami. Ikaw din naman nagsumbong. Ano masasabi din sa'yo ng kaklase mo? Ganun din. Kaya, sa lahat ng bagay na gagawin natin, sabi nga na think before you click. Diba? Minsan sa tingin natin, na-apply lang natin think before you click pagdating sa social media. But it will also apply sa buhay natin na sa lahat ng bagay na gagawin natin, dapat pag-isipan muna natin. Sa lahat ng magiging decision natin, dapat pag-isipan natin. And whatever we do it for the glory of God. So hindi natin siya gagawin para ma-please ang ibang tao. Para ma-please mo yung sarili mo, ma-please mo yung ego mo, ma-please mo yung mama mo, yung papa mo, yung mga kaibigan mo, o yung mga sasabihin ng ibang tao. But we are doing everything. Even yung mga household chores, di ba? We need to do it for the glory of God. Kaya kung tayo ay pagabog maghugas, stop na lang muna natin yan.
Yeah, everything we do it for the glory of God. And patience is more than waiting. So, lagi natin tandaan, it is more than waiting. It is more than sa pag-aantay natin. It is trusting God while you wait. Importante na in everything, sa patience na ginagawa natin siya para sa Lord. Not to please others. Loving others with grace and allowing Him to shape you day by day. So, sa patience in every season, let us allow the Lord na i-shape niya yung character natin. Diba? Sabi nga ng mga kaibigan natin, dapat magkaroon ng character development. So, sa lahat tayo dapat, lagi natin pinapashape ang Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa faith natin, sa character natin, sa kung paano tayo makitungo sa ibang tao, dapat ang Lord ang nag-shape niya. As you grow in patience, you reflect the character of Christ. So, kung tayo, in every season ng ating buhay, meron tayong patience, nagre-reflect dyan yung character ng Lord. Kaya kung tayo bilang Kristiyano at hindi pa tayo nasabihan ng kahit na sino na, uy, nagbago ka na, ibig sabihin lang nun, wala pa sa atin yung character ng Lord. Diba? Binanggit din yan ni Russell kanina. Dapat mayroong changes sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi pwedeng kung ano yung ugali mo nung hindi ka pa nakakilala sa Diyos, hanggang ngayon, ganyan pa din ang ugali mo. And lagi natin tatandaan, we reflect the character of the Lord, of Christ. Kaya kung tayo, tinatawag tayong Christian, at ang character ng Lord wala sa atin, baka hindi tayo totoong Kristiyano. Okay? We are not focusing sa religion, but our relationship with God, yung character natin, dapat, meron tayong character development. Meron ba tayong character development simula naging Kristiyano tayo? Sige nga, parang hina. Amen. Dapat proud tayo na meron tayong character development because ang character ng Lord ang naorasan niya na ako. Ang meron sa atin, character ng Lord. So, yun lang. And I hope and pray that whatever season in our lives, we have to be patient with love and kasama dapat natin ang Lord sa lahat ng gagawin natin. Ayan. So, in-invite ko bawat isa na tumayo para tayo ay manalangin. Yes, Lord. We praise your name, O God. Father, Lord, we thank you, O God, sa hapon na ito, O God, for allowing us to hear your message, O God, for allowing us to learn, Panginoon, at may apply namin, Panginoon, ang lahat ng aming narinig sa aming buhay na bilang isang Kristiyano, O God. I pray that each and every one of us na nandito, Panginoon, ay ang character mo, Panginoon, ang makita sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong kalwalhatian, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na tanging permanente sa mundong ito, Panginoon. That without you, Lord, we are nothing. Without you, Lord, hindi namin kaya, Panginoon, na kahit ano kakaharapin namin sa buhay. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto, sa buhay ng bawat kabataan, Lord, na naririto, Panginoon. Lord, pagpalain mo kanilang buhay, O God, ang kanilang pag-aaral, O God, naway, Panginoon, sa kanilang paaralan, O Lord, ay makita, Panginoon, na Ikaw ay naninirahan sa kanilang puso at sa kanilang buhay, Panginoon. I-bless niyo po sila, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, and understanding. And sa mga kabataan po na nagtatrabaho na rin po, Panginoon, bigyan niyo rin po sila ng mahabang pasensya, Panginoon, at bigyan niyo po sila ng strength, O God, ng guidance, O God, sa patuloy na pag-travel, O God, sa aming pupuntahan. Maraming salamat, Lord, and continue to bless our families, O God, our loved ones, O God, our studies, and everything we do, Panginoon. I pray that we will do it for your glory, O God. Maraming salamat, Lord.
as we end this fellowship, O God, may we continue, may we walk, Panginoon, with you, O God. Kami ay lalakad, Panginoon, sa aming patutunguhan na Ikaw, Lord, ang nangunguna. Ikaw ang nangunguna, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, and we're grateful, Panginoon, for the lives of everyone here, O God, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, Panginoon, and continue to bless their lives. Puspusin mo kami, Lord, ng iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, and patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng kasalanan at sa mga kasalanan pang ginagawa namin, Panginoon. Alam namin, Lord, walang intentional or unintentional na kasalanan, Panginoon. Kami ay humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Continue to guide our families, O God. Bless their lives. Iiwas niyo po ang bawat isa sa sakit, O God. Maraming salamat, Lord. Patience in every season, Panginoon, sa lahat ng season ng aming buhay, Panginoon. Alam namin, Lord, na nandyan ka. Kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We pray and we thank you, Lord. Everything that we mentioned, oh God, are sealed and covered by the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, tunay nga nakita talaga ang salita ng Diyos na hindi importante kung maghihintay tayo ng sobrang tagal, kung talagang naniniwala tayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Ayan. So, announcement po na next Sunday po ay magkakaroon po tayo ng small group at inaanyayahan ko po sa mga wala pa pong small group na circle. Yan. Pwede po kayong mag-join sa Sunday po after lunch. Basta after lunch siya. Depende po kasi yun sa group leader kung anong oras sila mag-i-start. So, na lang po, i-distribute na lang po kayo sa mga wala pa pong small group para po may bago rin po tayong matututunan sa salita ng Panginoon. Malay mo, next month, ikaw na nagpe-preach dito, di ba? Yeah. Siyempre, naanyayahan ko rin kayo na mag-attend ng Sunday service ng morning. Yan lang po. Tinatawagan ko po si Brother Joshua para sa ating closing prayer. Inanyayahan ko po ulit ng bawat isa na tumayo. Panginoon, kami salamat. Maraming salamat po sa araw ng Panginoon. Maraming salamat po at naging successful ang service sa ito, Panginoon. Naway lahat ng aming katutulan ngayon ay i-apply namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat din po sa kaligtasan na ibinigay niyo sa bawat isa, Panginoon. Kayo po ang mga nasa akin, Panginoon. Hawakan niyo po ang bawat isa. Please clean our hearts and our minds, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa pa uwi. Naway bigyan niyo po ang bawat isa ng mga pasensya, Panginoon. Ay lang po, maraming salamat. Please name pray.